At the time po, ako po ang Deputy Director for Administration ng Drug Enforcement Group. Base po sa report na ito na isinumiti ninyo at nagawa ninyo na inihanda ninyo sa sarili ninyo, paano nyo masasabi na involved si Michael Yang sa illegal na drug trade? Una, dahil dun sa report na ibinigay sa akin ng aking asset na validate namin, then yung connection niya kay Johnson Chua at kay Alan Lim. Si Alan Lim, meron siyang kaso ng kinasuhan siya sa Cavite Laboratory, pero na-dismiss yung kaso niya, pero doon siya mismo nahuhuli sa loob ng laboratory. Si Johnson Chua, meron siyang standing warrant of arrest sa na-inisyo ng Cagayan de Oro RTC at sa Parañaque RTC. So dalawang personality na involved sa droga, tapos si Michael Yang, hindi naman po mahirap magkaroon ng assessment doon sa kanyang involvement. So it is safe to say na gaya ng nabanggit po ninyo na without a doubt they are involved sa personal assessment nyo as a professional and well-experienced operative of anti-illegal drugs. Opo, ako po ay 100% na yan si Alan Lim at si Lim Wenxiong ay isang tao lang po yan. At verified nyo po lahat ito sa inyong karanasan? Kindly wrap up, Congressman. Yes, Mr. Chair, just a few more questions. Kasama po yan doon sa meron pong yung report ko po ay may mga attachment. Opo, bilang huling tanong na lang po, gusto ko lang ibigyan ng emphasis dahil nalito ako doon sa tanong. Kanino niyo po sinabit yung confidential report na ginawa niyo noong 2017? Ang munang binigyan ko po ng report ay si Director Cascolan na ipinakuha ni then Chief PNP Bato de la Rosa at nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA at nung maupo si Chief PNP Oscar Albayalde, binigyan ko rin po siya ng report. Ano po nangyari sa report? Wala po nangyari. Ako po ang binaligtad kung ano pong ibinintang sa akin at dininay nila yung mga report. Thank you, Your Honor. Just one manifestation. Considering the profile of the personalities involved na nire-report po sa atin ni Colonel, this humble representation hopes that a thorough investigation be conducted. Hindi biro po yung mga nalalaman nating impormasyon ngayon eh. These allegations, if these allegations are true, then we should be alarmed and drastic measures be implemented. We need laws to protect people like ang ating colonel ngayon na nagbibigay na impormasyon na to. In the end, we wouldn't want drug syndicates to be able to penetrate the higher echelon of our government. Ang mga tao na kumita o nagpayaman, kapalit ang buhay at na malulong sa masasamang bisyo ng illegal na droga at sugal ang lipunan natin has no place in government. And at the same time, it should be really eradicated. That's why I thank the Quadcom. We will make laws and find ways to prevent these people who are involved in illegal drugs and illegal gambling to put a stop to them and not enter the government. Maraming salamat, Your Honor. Thank you, Congressman Junicio. The next to interpellate is Congressman Lord Dansuan. You have 10 minutes. Colonel Asierto, you mentioned earlier yung Cagayan de Oro na may laboratory. Opo, meron po. Anong year po yun? 2005 na po. Yung warrant po inisyo noong August 31, 2005. Sino pong pagkakalam niyong may-ari ng laboratory na yun? Actually, ano po siya, warehouse po siya. Ang nag-rent po ng warehouse, ang nakapangalan po ng nag-rent ay si Johnson Chua. Kaya po siya merong warrant.
Si Johnson Chua po ba ay related or meron silang relation with Michael Yang? I believe po, meron silang relation kasi si Johnson Chua po ang nag-finance o may-ari ng Domoy Clandestine Laboratory. Tapos may connection din po si yung Dumoy Lab tsaka si Michael Yang. Opo. Would it be possible na may connection din yung Cagayan de Oro Lab with the brother of Michael Yang, Mr. Tony Yang? Hindi po malayo. Hindi po malayo. So it's possible. Highly possible po. Highly Kasi possible. po ang report po sa akin noon, yan si Antonio Maisa Domingue, ang kanya pong linya is smuggling ng sibuyas, bigas at mga bawang, agri-products. So Sa Cagayan de Oro. matagal na siya sa smuggling and it's also possible na kasama siya doon sa laboratory in Cagayan de Oro City. Highly possible po. Okay. On to another point. Colonel Asierto, medyo katakataka po na hindi nabigyan ng pansin yung report nyo. Dahil dun sa panahon ni former President Pangulong Duterte, supposedly may active tayo na hinahanap ng mga taong involved sa drugs. Tama po ba? Opo, nakakalungkot po talaga. Tapos, in relation po dito, can you confirm kung may talagang listahan yung mga taong suspected na pushers at drug lords? May listahan? Kung sinasabi niyo po yung Duterte drug list, meron po talaga. Alam niyo po ba kung itong listahan na ito, may mga drug lords ba talaga or mga users lang or mga small time? Karamihan po doon, mga small time lang po na at na doon sa mga distribution sa sila lang po yung kumbaga is parang nag-retail tapos yung maliliit na amount na ang nandun at yung listahan po kasi yun unvalidated. Unang ilabas yun kumbaga kahit sino na lang kung sinong nandun kahit yung patay na nandun pa Okay. Kanino pala nanggaling tong listahan na to? Galing po yan sa Davao. Davao? Anong ibig sabihin Opo, po na galing sa Davao? Galing po sa grupo ni Pangulong Duterte. Okay. May alam rin po ba kayo kung paano na-verify yung nasa lista? Is there any verification? Alam niyo at all? po, yung validation nangyari na lang po nung huli na Nung una pong ilabas yan, marami pong mga taong gusto magpa-clear. Nagpupunta sa opisina para i-clear yung pangalan nila. Kaya lang po, yung mga PNP units, at that time, nagdadalang isip paano na i-clear yung pangalan ng tao na nasa listahan. Yung listahan galing ng Malacanang. Okay. Ano pong nangyayari sa mga taong napupunta sa listahan na ito? Ano po ba yung order ng kapulisan regarding those on the list? Ang iba po namatay.